Kumusta mga kababayan? Kamakailan nga po ay nagbigay ng open letter si Vice President Inday Sara Duterte para sa Philippine National Police Chief na si Romel Marbil sa pagbawi ng mga security ni Vice President Sara Duterte. Nakomento din si Secretary Remulla patungkol sa pagbawi ng mga security. Ayon sa kanya, "I don't think it's a bad matter to recall some of the personnel and she still has 300 bodyguards, bigger than the President's security." Sus, Diyos ko nitong si Boying Remulla. Sabi niya, "I don't think it's a bad matter to recall some of the personnel and she still has 300 bodyguards bigger than the President's security." Comment ni Boying Remulla hinggil sa pag-retrieve sa 75 security escorts in VP Sara Duterte. Diyos ko, Boying, no? Parang malapit ka na ngang kunin ni Satanas. Tigil na. Nakikisali ka pa. Ha? Ano akala mo? Nakalimutan namin yung anak mo? Nakalimutan namin yung anak mo na nahulihan ng droga? Huwag kami. Ha? Hindi kami nakakalimot. At kitang-kita namin ngayon paano nyo hinahawakan ang justice system. Ha? Nasa kamay nyo ang batas. Imagine niyo mga lods, pagtungtong pa lang sa pwesto ni Remulla, sangkot na agad yung anak niya sa droga. Tapos sobrang kapal, hindi pa siya nag-resign as DOJ. At ang pinaka nakakatawa sa lahat, may sakit na siya nangangayayat na. Parang na-stroke na nga yan Pero kapit pa rin sa kapangyarihan. At siya naman sinupalpal ng isang netizens na si Miss LJ Cuyambao Reyes. Ayon sa kanya, Secretary Remulla, "How true that Presidential Security Command is actually composed of 3,800 plus security personnel as of December 2023 far from your recent remarks. Are you saying tinanggalan po si Pangulong Bongbong Marcos ng 3,600 this month, kaya 200 plus na lang natira, or lesser than Vice President's 300 per your recent claim?" Yun ang sabi niya. Pakinggan po natin ang komento ni Romel Marbil at paano pinamukha sa kanya ang kanyang kabastosan daw umano na ginawa kay Pastor Apollo Quiboloy. Your comment lang, sir, if you want to comment po dun sa open letter ni VP Sara Duterte about sa pagtanggal po ng mga security po sa kanya, sir. Political harassment lang, sir. Sir, kasama ba sir nagbigay kayo ng request kasi sabi niya hindi daw kayo nag-request? Sir. Sir, any comment lang po. Any comment lang, sir? Sorry. Okay. Naglabas ng sentimento ang dating opisyal ng NTF-ELCAC na si Dr. Lorraine Badoy sa inaasta ngayon ng ilan sa mga tauhan at opisyal ng Philippine National Police sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Sa ginanap na KOJC press conference sa Davao City, sinabi ni Badoy na noong panahon ng yumaong dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., nasira ang tiwala ng taong bayan sa PNP at maging sa Armed Forces of the Philippines dahil naging abusado ang mga ito. Matagal na panahon bago na numbalik muli ang kumpiyansa ng mga mamamayan sa nasabing men in uniform. Yan ang ginawa ni Ferdinand Marcos Sr. And it took them a long time to get back to where during PRRD's time they were the most trusted. No? So, kaya tayo nagpo-push back dito. Ito responsibilidad natin ito, duty natin ito bilang mamamayan. At ngayon, sa ilalim muli ng pamumuno ng isang Marcos, bumalik ang karanasan ng ilang Pilipino sa kamay ng mga abusado sa kapangyarihan ng mga kapulisan. Binanggit mismo ni Dr. Badoy si PNP Chief Romel Marbil. Tinawag niyang sinungaling at bastos si Marbil dahil sa pagtawag kay Pastor Apollo C. Quiboloy na fugitive at hindi pastor. Sambit ni Badoy, direktang pang-iinsulto sa buong kongregasyon ng The Kingdom of Jesus Christ ang mga katagang ito ng PNP Chief. Itong si Marbil, PMA-er ka pa naman, sir. Napakasinungaling mo. At saka bastos, napakababastos, no? Na he said, this liar, Marbil said, Pastor Quiboloy is not a pastor.
he is a fugitive of the law. Imagine, you're rubbing salt in the wounds and you're insulting an entire congregation. He is not a pastor? Where did you get that? Matatandaang noong June 10, 2024, nangyari ang isang hindi malilimutang marahas at abusadong paglusob ng mga pwersa ng PNP Special Action Force at Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa mga KOJC religious compounds sa Davao City. Samantala, muli namang binigyang diin ni KOJC Legal Counsel Attorney Adam Jambangan na hindi maaring ituring na isang pugante mula sa hustisya si Pastor Apollo at iba pang mga akusado. Sabi ng batas, a fugitive from justice refers to those who flee under the circumstance na after conviction by Philippine court to avoid prosecution. In this case, wala pa nga na-submit, hindi pa nga umusad yung kaso, wala pang conviction. So how could you say that there is, or Pastor Kibuloy as well as the other co-accused are considered as pugante? It is very unfair for them to be tagged as that when in fact they were not yet arraigned. So yun. Samantala, inihayag ng dating CPP-NPA-NDF National Intelligence Officer na si Jeffrey K. Eric Celis na tila nagpapakalat ng parang shoot-to-kill order laban kay Pastor Apollo si Police Regional Office Davao Region Police Brigadier General Nicolas Torre III. Ito ay sa gitna ng pagpapakalat ng wanted posters ni Pastor Apollo at mga kapwa-akusado kung saan makikita pa sa larawan ang pabuyang aabot sa 10 milyong piso habang tigi 1 milyon naman sa mga kasamahan ng puting pastor. Pinatutsadahan din ni Celis si Torre na tila sinasamantalang pagkakataon para magpabida dahil sa ambisyon umano na maging PNP chief. Ano po ang danger nitong ginagawa ni General Torre na pagsasamantala niya ng pagkakataon na magbida kasi gusto niya mag-chief PNP para mapansin siya, nagpalabas ng equivalent to shoot-to-kill order na mga posters kay Pastor upang magbida siya sa isang napakadelikadong hakbang at pinakubkob na niya ngayon ang buong compound ng Kingdom of Jesus Christ Cathedral sa Davao City. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creseline Catarong, SMNI News.